2 taon na ang nakalipas sa Maybrook nang pumasok si Teacher Justine sa kanyang classroom at natagpuan lamang si Alex Lily, habang ang ibang 17 niyang estudyante ay naglaho noong gabi bago, bandang 2:17 ng madaling araw, tumakbo palabas ng kanilang mga bahay na nakaunat ang mga braso. At bagamat maraming security footage ang nakuhanan ng kanilang pagtakas, walang bakas ng kidnapper. Nakipag-usap ang pulis sa kanya at kay Justine ng maraming beses, ngunit walang nalalaman ang dalawa, kaya isinara ang paaralan sa loob ng 1 buwan para sa investigasyon at nagsagawa ng maraming search sa lugar ngunit walang resulta. Nang muling buksan ang paaralan, nagtipon ng bayan sa meeting ni Principal Marquez at halos lahat ay sinisi si Justine, na nagpaliwanag na mahal niya ang mga bata ngunit patuloy siyang inaakusahan, kaya kinailangan siyang ilabas ng detective upang protektahan sa galit ng mga magulang. Pagkatapos nito, bumili si Justine ng alak dahil madalas siyang umiinom pagkatapos ng insidente, at biglang nakatanggap ng anonymous threat call kaya agad niyang pinutol, habang sa labas ay humingi ng barya sa kanya ang isang junkie na si James pero hindi niya pinansin. Pagka-uwi sa bahay, narinig niya ang doorbell at natakot sumagot, tiningnan sa people ngunit walang tao, at nang may kumatok sa pinto, lumabas siya at nakita ang nakasulat na graffiti sa kanyang sasakyan, na sinubukan niyang hugasan sa umaga ngunit hindi naalis kaya kailangan niyang magmaneho papuntang paaralan ng ganito, at pinayagang mag-leave of absence ni Marquez habang pinaalalahanan tungkol sa kanyang mental health, habang si Alex ay nailipat na sa ibang klase at maayos na ang kalagayan. Gusto niyang kausapin si Alex ngunit ipinagbawal ni Marquez dahil sa pattern niya ng paglapis sa professional boundaries, at ginagamit niya ang halimbawa ng pagyakap kay batang umiiyak at paghatid ng bata pauwi matapos mamis ang bus. Nag-breakdown si Justine sa harap ng kanyang sasakyan, nag-file ng report sa pulisya tungkol sa vandalism at threats, at nakatagpo niya ang ex-boyfriend niyang si Paul sa labas, na nagkaroon ng awkward moment. Sa gabi, nagkita sila sa bar kung saan nag-alala si Paul sa sitwasyon niya, pero tiniyak ni Justine na kaya niyang alagaan ang sarili, at ibinahagi rin ni Paul na hiwalay na sila ng asawa, na nauwi sa pagpunta ni Paul sa bahay ni Justine at pagtatalik nila. Kinabukasan, dinala ni Justine si Paul pauwi at sinabi na hindi sapat ang ginagawa ng pulis sa kaso. Pagkatapos, pumunta si Justine sa paaralan at naghihintay ng bus para ihatid ang mga bata pauwi. Nang ibaba si Alex, sinundan niya ito hanggang sa bahay, tinunag ang doorbell at kumatok sa pinto pero walang sumagot, at lahat ng bintana ay natakpan ng dyaryo, kaya nagbukas siya ng bakod papunta sa backyard. May maliit na espasyo sa isa sa bintana na nakikita niya ang loob, at nagulat siya nang makita ang 2 tao, at sa pag-atres ay natapilok siya sa ilang bagay ngunit hindi napansin ang loob. Muling tumingin si Justine at nadiskubre na nakaupo sa sofa ang mga magulang ni Alex na walang galaw, kaya tinawagan niya si Marcus ngunit sinabihan siya nitong nag-stalk siya. Sa grocery store, biglang inatake siya ni Donna, ang asawa ni Paul, dahil nalaman nitong kasama ni Paul si Justine kagabi, at kahit sinubukan niyang ipaliwanag na sinabi ni Paul na single siya, tinawag siyang sinungaling ni Donna habang ibinubuhos ang alak sa kanya, kaya kinailangan ng clerk na hilahin si Donna palayo. Gabing iyon, nanaginip si Justine na nasa paaralan muli at nakita ang lahat ng mga bata na nakapatong ang mukha sa desk, at biglang tumingin si Alex na may clown makeup at nakangiting nakakatakot bago siya nagising. May kakaibang tunog sa bahay ngunit walang nakitang tao, at muling humiga siya hanggang sa sumigaw siya nang makita ang nakakatakot na red-headed woman sa kisame na biglang nawala. Kinabukasan, naghihintay si Justine kay Alex pauwi at tinanong kung ayos siya, at sinabi nitong ayos siya bago umalis, at nang subukan niyang sundan, sumigaw si Alex at tumakbo sa bahay, kaya patuloy na kumatok at tinunag ni Justine ang doorbell pero walang sumagot. Ginugol niya ang araw sa kotse naghihintay na may lalabas at sa huli ay nakatulog, at sa gabi, may lumabas at pumasok sa kotse para putulin ang isang hibla ng buhok ni Justine. Samantala, si Archer ay labis ang depresyon mula nang mawala ang anak niya at palaging pinapanood ang security footage, kaya sa trabaho ay distracted at madalas magkamali sa simpleng bagay, at madalas siyang pumunta sa police station para magtanong ng updates, na ipinaliwanag ni Captain Locke na wala pang bagong lead. Iniisip ni Archer na alam ni Justine ang nangyari, ngunit sinabi ni Loach na walang dahilan para paniwalaan na may kinalaman siya. Sa school meeting, si Archer ang isa sa mga unang nag-insulto kay Justine at siya rin ang nag-vandalize ng sasakyan niya. Sobrang depresyon ni Archer kaya natutulog siya sa kwarto ng anak, at isang gabi, nagulat siya nang magising at nakita ang sarili niyang natutulog, na nangangahulugang panaginip iyon, at nang marinig ang ingay, sinundan niya ito hanggang sa makita ang front door na bukas mag-isa, at nang tumakbo siya palabas, nakita niya ang anak na tumatakbo kaya sinundan niya ito. Ngunit pagkatapos maglakad sa mga bushes, napagtanto ni Archer na nasa bahay na siya, at habang pumapasok ang anak niya, lumitaw ang isang malaking weapon sa ibabaw ng bahay na may numerong 217. Bumalik si Archer sa kwarto at umiyak nang makita ang anak niyang natutulog sa kama,
humihingi ng tawad sa pagiging hindi masyadong maalalahanin na ama, ngunit biglang nagbago ang mukha ng bata sa nakakatakot na red-haired woman kaya nagising siya. Kinabukasan, napansin ni Archer ang tower sa gubat at nakaisip ng plano, kumuha siya ng mapa at nag-draw ng linya na nag-uugnay sa kanilang bahay sa direksyon kung saan tumakbo si Alex, at bumisita sa iba pang mga bahay ng nawawalang bata para tingnan ang footage, na sa una ay tinanggihan ng isang magulang ngunit pumayag ang susunod, kaya tinutukan niya ang direksyon ng bata at minarkahan sa mapa, iniisip na ang spot kung saan nagtatagpo ang mga linya ang sagot. Sa daan papunta sa lugar na iyon, nakita niya si Justine sa gas station at huminto upang sumigaw sa kanya, at sa oras na iyon napansin ni Justine si Marcus na tumatakbo na may dugo sa mukha at nakaunat ang mga braso tulad ng mga bata. Bigla siyang sumagupa kay Justine sa lupa at sinubukang diktahan siya, kaya sinubukan ni Archer na hilahin siya, ngunit tinapak siya ni Marcus pabagsak, na nagbigay kay Justine ng pagkakataon na tumakbo at magtago sa store. Sinundan siya ni Marcus kaya sinipa siya ni Archer, ngunit muli siyang nasagupa at sinubukang diktahan din ni Marcus. Ilang araw bago iyon, nagpatrol si Paul at nakita si James na palihim na gumagala, kaya sinundan niya ito, natagpuan na sinusubukang pasukin ni James ang isang bahay at tinawag niya ito kaya tumakbo si James. Nagkaroon ng chase, una sa sasakyan, ngunit sa huli nagpatuloy si Paul sa paa, nahuli at nahandcuff si James habang ipinaliwanag nito na sinusubukan lang pasukin ang sarili niyang lugar dahil nawala ang susi. At nang i-search ni Paul ang bulsa ni James, aksidenteng natusok ang daliri niya sa isang ginagamit na karayom, kaya galit siyang sinuntok si James. Nagmadali si Paul sa sasakyan para kunin ang first aid kit at napagtanto na record ng dashcam ang lahat, kaya pinakawalan niya si James, sinabing pantay na sila pero hiningi rin niyang lisanin ang bayan. Sa station, sinabi ni Loach kay Paul na magiging maayos ang lahat hanggat hindi i-report ni James ang insidente. Gabing iyon, nag-date si Paul kay Justine, at pagka-uwi kinabukasan, natuklasan niyang nauna si Donna, at natulungan ng kanyang awkward na kilos si Donna na agad mahulaan ang ginawa niya. Sa trabaho, nakita ni Paul si James sa labas ng station, sumigaw siya, at agad tumakbo si James kaya sinundan niya sa sasakyan matapos i-disconnect ang dashcam. Pabalik sa nakaraan, ipinakita na si James ay junkie na nakatira sa tent sa gubat, at kapag wala siyang gamot, pupunta siya sa bayan upang humanap ng unlocked cars at magnakaw ng anumang bagay, at ibinebenta ito para sa kaunting pera. Nang makita ni Paul si James, sinusubukan nitong pumasok sa isang bahay para magnakaw, tulad ng inisip ng pulis, at napansin ni James na natakpan ng dyaryo ang mga bintana ng bahay ng Lily at naihulog ng hangin ang kanilang mail kaya inakala niyang wala ng tao sa loob. Umakyat siya sa pader para abutin ang bintana at pumasok sa isang silid na puno ng furniture, at sa living room ay nagulat siyang makita ang mga magulang ni Alex na nakaupo sa sofa na may peklat sa mukha at hindi gumalaw kahit sobrang lapit ni James, kaya nagpatuloy na lamang siyang magnakaw. May narinig siyang ingay sa itaas ngunit pinili niyang baliwalain, at matapos makuha ang lahat ng makakaya, narinig niya ang tinig mula sa basement at nagulat nang makita ang lahat ng nawawalang bata na nakatayo ng tahimik, at nang sabay-sabay silang lumingon, natakot si James at mabilis na tumakbo palabas, at inilipat ang ilang furniture para harangan ng pinto ngunit tumayo rin ang mga magulang ni Alex at sinundan siya kaya muling tumakbo si James palabas ng bahay. Habang ibinebenta ang nakaw na gamit sa pawn shop, nakita ni James sa poster na may malaking reward para sa impormasyon tungkol sa nawawalang bata, kaya ginamit niya ang pera para bumili ng droga at tumawag sa pulis upang sabihin kung nasaan ang mga bata, ngunit nagduda ang pulis at hiniling na pumunta siya sa istasyon. Bago pumasok, nakita siya ni Paul at sumigaw, kaya tumakbo si James sa gubat upang magtago at nagulat nang makita ang red-headed woman na kamakaway, at dali-dali siyang nagtago sa tent. Ilang sandali, lumitaw ang isang anino sa labas ng tent kaya inatake niya ito gamit ang kanyang karayom, at lumalabas na si Paul pala ito na hinayla siya palabas at tinutukan ng baril, kaya nailigtas ni James ang sarili sa pamamagitan ng pagsigaw na alam niya kung nasaan ang mga bata. Sinundan ni Paul ang direksyon na ibinigay ni James at nakarating sa bahay ng Lily, at sa sasakyan, nagulat si James habang pinapuno ni Paul ang doorbell at may sumagot. Ilang oras ang lumipas hanggang sa gabi bago lumabas si Paul, na tila nasa trance, at hinayla si James palabas habang nagugrowl na parang hayop. Sumigaw si James para humingi ng tulong ngunit walang nakarinig bago siya hinayla pabalik sa loob ng bahay. Pabalik sa nakaraan, nasa supermarket si Marcus nang tawagan siya ni Justine upang sabihin ang nakita niya, at nangako si Marcus na kakausapin ang mga magulang ni Alex para imbestigahan, ngunit sa araw ng meeting, ang dumating ay ang red-headed lady na si Gladys, ang tiyahin ni Alex, na nagsabing may sakit ang mga magulang ni Alex at hindi makalabas ng bahay. Ipinaliwanag ni Marcus na may welfare complaint tungkol kay Alex at obligasyon niyang kausapin ang legal guardians nito kaya kailangan niyang bumisita o tumawag sa awtoridad, at kinabukasan, dumating si Gladys sa bahay ni Marcus, at nang humingi siya ng tubig,
iginiit niya na dapat ito ay nasa isang bowl. Gusto ni Glatos malaman kung nakontak na ni Marcus ang otoridad, at nang sinabi niyang hindi, inalis niya ang ribbon na nagnakaw mula sa opisina ni Marcus at binalot ito sa isang kakaibang sanga, na tinakpan niya ng sariling dugo. Nang lumapit si Terry, asawa ni Marcus, dala ang tela para sa sugat ni Glatos, pinuputol niya ang isang hibla ng buhok nito, at nang subukang tumawag ni Marcus sa pulis, pinatugtog ni Glatos ang isang kampana na naglagay sa kanya sa trance kaya nahulog ang telepono, at habang nanginginig ang katawan ni Marcus, binalot ni Glatos sa sanga ang buhok bago ito binasag. Biglang umatake si Marcus kay Terry, sinimulang diktahan habang sumasok ng itim na kakaibang likido sa mukha nito, at paulit-ulit niyang tinama ang ulo ni Terry hanggang sa mamatay ito, at hindi huminto si Marcus hanggang sa itapon ni Glatos ang sanga sa bowl. Pagkatapos hugasan ng sanga, inalis ni Glatos ang buhok ni Terry at binalot ang buhok ni Justine bago ito basagin muli, na nagpadala kay Marcus sa misyon na patayin si Justine. Sa gas station, naganap ang labanan, at matapos madapa si Archer. Pumasok si Marcus sa store upang habulin si Justine, na nagtangkang magtago sa employee room ngunit nakasara, kaya naipit siya, at sa pagkakataong iyon, sinagupa ni Archer si Marcus sa fridge at nakatakas si Justine pabalik sa kanyang sasakyan. Sinundan siya ni Marcus at binasag ang bintana bago siya nakatakas, at sumunod si Archer sa chase, ngunit kailangang huminto nang makita si Marcus na tinamaan ng ibang sasakyan, at sumigaw ang driver nang makita ang ulo ni Marcus sa kalsada. Sa ospital, ikinwento ni Archer sa pulis ang lahat, at sa paglabas, natagpuan niya si Justine na naghihintay upang pasalamatan siya, at pagkatapos ng lahat, hindi na naniwala si Archer na may kasalanan si Justine, ipinakita niya ang mapa at ipinakita ang markadong spot bilang bahay ni Alex. Pabalik sa nakaraan, bago ang pagkawala, si Alex ay mahiyain at malungkot, at laging binubuli ng kaklase. Masaya at mapagmahal ang kanyang mga magulang, at isang araw sinabihan siya na mananatili si Aunt Glatos sa kanila dahil may sakit, at dumating si Glatos sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, sumilip si Alex sa kwarto ni Glatos at nakita ang red wig at maliit na puno na may kakaibang sanga, at sa kama, nakatingin si Glatos pabalik sa kanya kaya mabilis niyang sinara ang pinto. Pagkatapos ng school, naghintay si Alex na sunduin siya ngunit walang dumating, kaya naglakad siya pauwi, at sa living room nakita niyang nakaupo ang kanyang mga magulang sa mesa na parang nasa trance, nagsalita ng ilang salita pero malamig at robotic, at pagkatapos ay sinalubong siya ng malusog na si Glatos na nagsabing maayos ang kanyang mga magulang. Takot na takot si Alex kaya hindi siya hinawakan ni Glatos at hinala niya ng tubig sa mukha ang ama, pero inalis lang ito ni Glatos. Sinaway siya ni Glatos at pinapunta sa kwarto ng walang dinner, at kinabukasan, nakita ni Alex lahat ng tao sa mesa na may pulang mata at hindi gumagalaw ang kanyang mga magulang. Inutusan siya ni Glatos na huwag magsabi sa paaralan na naroon siya o na nagpapahinga ang kanyang mga magulang, at bilang banta, binasag niya ang isang sanga sa ibabaw ng water bowl at pinilit ang mga magulang na hawakan ang tinidor, paulit-ulit silang tinusok sa mukha at hindi mapigilan ni Alex, at huminto lamang sila nang itapon ni Glatos ang sanga sa bowl, at pinaalalahanan niya si Alex na huwag magsalita o gagawin niya ang mas malala. Kinabukasan, napansin ni Alex na itinapon ni Glatos ang lahat ng furniture sa kwarto ng magulang niya at ngayon nakaupo siya sa sahig ginagawa ang kanyang rituals, kaya pinakain at pinainit ni Alex ang sopas para sa kanyang mga magulang, at inuulit niya ito sa mga susunod na araw kasama ang pagpunta sa school at pamimili. Isang gabi, tinawag siya ni Glatos at nakita siya sa napakapanghina, sumasok ka sa isang palayok, at ipinaliwanag na may sakit siya at tinutulungan siya ng mga magulang ni Alex ngunit hindi na ito gumagana, kaya kailangan niya si Alex upang dalhin ang isang bagay mula sa bawat kaklase. Kinabukasan, habang nasa gym class ang mga bata, pumasok si Alex sa classroom at kinuha ang name tags mula sa personal bins ng mga estudyante, at nang makita siya ni Justine, nagkunwari siyang nakalimot lang, at inalala ni Justine na mas tahimik siya kamakailan at inalok siya ng friendly ear pero nagsabi si Alex na ayos lang siya. Pag-uwi, iniwan ni Alex ang name tag sa pinto ni Glatos, at sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa ingay at nakita si Glatos na binabasag ang tag sa bowl, sinispit at tiniron ng posporo bago pinatugtog ang kampana, at biglang tumakbo palabas ng mga bahay ang lahat ng kaklase ni Alex at pumasok sa bahay ni Alex. Nang magsimula ang imbestigasyon, nilagyan ni Glatos ng makeup ang mukha ng ama ni Alex at sinabi sa pulis na nagkaroon siya ng stroke at hindi makapagsalita kaya siya ang nag-aalaga sa pamilya. Alam niyang hahanapin ng pulis ang bahay, kaya pinaplinis niya ito at tinanggal ang dyaryo sa bintana, at pinutol ang buhok ng mga bata para sa spell upang magtago sila sa gubat ng ilang panahon, at pagkatapos ay pinapakain ni Alex ang mga bata kasama ang kanyang mga magulang. Isang araw, pag-uwi mula sa school, nakita niya ang police car sa labas at sa pagpasok, nakita si Paul at James sa gitnang kwarto,
kaya tumakbo si Alex pataas upang magtago ngunit naharang siya ni GLaDOS, na nagsabi na aalis sila ng bayan kinabukasan, at pinaalalahanan siyang huwag lalampas sa salt line sa kanyang pinto na binabantayan ng kanyang mga magulang, at ilang minuto pa lang, nakita nina Justin at Archer ang pinto na bumubukas at lumalabas si Paul. Kumaway si Paul bago pumasok ulit, at nagpa siya sina Justin at Archer na sundan siya, na nakita ni Alex sa bintana. Sa living room, gumawa si Paul ng gesture kaya lumapit si Justin at aksidenteng napasok ang salt line, biglang sinagupa ni James si Archer na sinuntok siya ngunit hindi nagdulot ng sakit, at hinabol ni Paul si Justin hanggang sa kitchen kung saan itinapon niya ang kawali sa mukha nito, ngunit hindi ito naapektuhan, tumalon siya sa mesa upang dakpin si Justin, na kumuha ng pillar at kinutsilyo ang mukha niya ngunit hindi rin ito nakasakit, kaya patuloy lang siyang diktahan si Justin. Pataas, hindi pinansin ni Alex ang sigawan na tumawid sa salt line, kaya nag-unfreeze ang kanyang mga magulang at hinabol siya. Tumakbo si Alex sa kwarto at sinara ang pinto, kaya sinimulan ng kanyang mga magulang na suntukin ang pinto, at nang mabasag nila ito, tumakbo siya sa shared bathroom at kumuha ng branch mula sa puno at nagtago sa private bathroom, pinahid ang kaunting dugo niya sa branch. Habang iyon, patuloy si Archer sa pagsuntok kay James, na unti-unting bumangon at hinabol siya, hanggang sa matulak ni James si Archer sa basement door na nagpakita sa lahat ng bata. Nakuha ni Justin ang baril ni Paul at binaril siya sa leeg, ngunit nakatayo pa rin ito at may lumalabas na itim na likido, kaya pinili ni Justin na barilin siya sa ulo, at pagkatapos ay tumakbo siya sa basement at binaril si James. Desperadong hinanap ni Archer ang kanyang anak sa mga bata, at nagulat siya nang agawin ni GLaDOS ang kwintas niya, at ilang segundo pa, sinagupa ni Archer si Justin mula sa likod at sinimulang diktahan habang pinapanood siya ni GLaDOS. Sabay naman, kinuha ni Alex ang buhok mula sa wig ni Justin at binalot sa branch bago binasag ito, at biglang tumakbo palabas ang mga bata mula sa basement at hinabol si GLaDOS, na mabilis na lumabas ng bahay. Habang tumatalon ang mga bata sa bintana, tumakbo si GLaDOS sa bahay ng kapitbahay, at sinundan siya ng mga bata na sinisira rin ang mga bintana at pinto, at lahat ng kapitbahay ay nanunood sa shock. Sa huli, isang babae ang nakasagupa kay GLaDOS sa lupa at pinagbuhusan ng mga bata hanggang sa tuluyang mamatay sa pamamagitan ng pagkapiraso ng katawan niya. Dahil sa pagkamatay ni GLaDOS, tuluyang nakabawi si Archer at ang mga magulang ni Alex mula sa spell, at umakyat si Justin sa taas at nakita si Alex na niyayakap ang kanyang mga magulang. Sinundan ni Archer ang trail ng destruction para makasama ang kanyang anak, pagkatapos ng insidente, na-institutionalize ang mga magulang ni Alex at nanirahan siya sa mas mabait na tiyahin, at ang ibang mga bata ay nakabalik sa kanilang pamilya ngunit natagalan bago makapagsalita muli, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood ng mas marami pang videos tulad nito, at salamat sa panonood.